Bibigyan ko lang po kayo ng example, no, paano po magbistay ng coco peat. So ito po yung ating binili. Paubos na rin, pero meron pa po tayo doon, 3 sako. Ito po, mas maganda po kasi siyang bistayin na muna bago natin siya pakuluan. Okay, so maliit lang po yung bistayan ko, no. Kung may mas malaki kayong greenhouse or mas maraming heads ng lettuce, mas maganda po kung mas malaki yung bistayan ninyo para po mas mabilis po yung trabaho ninyo sa pagbibistay. So example lang po to para po may idea kayo, yung sa mga nag-start pa lang po na gusto ring matutong mag lettuce. So ayan po, ito po yung outcome nya. Then tsaka po natin ipapakulo to para pagka napakuluan na po siya, pipigain, and then nasa inyo po kung babanlawan nyo pa. Okay lang po na banlawan. Then tsaka po natin siya ibabapering ng calcium. So yan po yung buffering, yung ibababad sa calcium. Meron naman po yung iba, may procedure po sila na hydrogen peroxide lang po yung ginagamit. Okay lang po yun as long as ma-disinfect po yung ating ginagamit na coco peat. Then meron naman po yung iba, diretso na po sa buffering. Okay lang din naman po yun, pero para po makasigurado kayo na okay po yung tubo ng pananim ninyo, ipapakulo nyo po yan. Kung masipag-sipag kayo, ipapakulo nyo po, banlawan, then tsaka nyo siya i-buffering ng kahit 1 linggo. Mas maganda na po yung 1 linggo, pero saan kasi minsan 3 days lang yung buffering ko. Mas maganda po pag mas matagal, mas maganda yung result po ng pagbabuffering ninyo. So ito, 2 timba lang po yung aking papakulo kasi 100 heads lang po yung aking i-transplant. So pag napansin nyo po, nangitim na po siya, ibig sabihin okay na po yung pagkakakulo niyan. Ayan, mainit na po yung ibabaw. Ibig sabihin, sa ilalim, sobrang init po niyan. So goods na po yon. Pwede nyo na po siyang patuyuan muna. Dahil mahirap naman po magpiga kapag mainit-init. So pwede rin nyo rin buhusan agad ng tubig, then saka pigain. Pero sa akin kasi mas magandang patuyuin na muna, then tsaka banlawan. Next po, papakita ko po yung paano po siya ibilad. Ito po, hihintayin po natin siyang matuyo dito sa ating yan. So net po ito, yan po siya matutuyo. Okay, at yun po yung hintayin po natin siyang matuyo, then tsaka po natin siya pabanlawan po. So ito na po yung ating coco peat po. Binababad na po natin siya sa calcium nitrate. Gaya nga ng dati kong ginagawa pa, 1 kutsarita po, yung maliit lang po na kutsarita per liter po yon. So ang laman po na nilagay ko dito ay 16 liters po. So ginawa ko na siyang 20 na kutsarita. Kasi minsan pagka magsusukat ako, minsan kulang, minsan sakto lang. Kaya yan, ginawa ko na lang po siyang 20 na kutsarita. So 3 to 7 days po yan na babad. Minimum na po yung yung 3 days na pagbabad bago po gamitin yung coco peat. So yun po, yun po yung talagang nag-work sa akin since nag-start po akong mag-buffer. So 1 kutsarita po yung per liter po ng tubig. So ito po yung gamit ko, styro na yung ice box po. So
So almost kalahati po yung mahigit kalahati po yung nilalaman nito. So 100 ano po yun, 100 cups po. May tubig na po to. So parang putik lang po yung yung pagkakatubig niya.